Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. At matapos magtago ng 7 taon dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay, kinuwento ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa Kamara ang dinanas niyang hirap matapos mapabilang sa narco-list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May unang balita si Ian Cruz. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi na napigil ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang emosyon nang humarap sa Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa pogo, illegal na droga at extrajudicial killings. Dito, ikinuwento niya ang takot at hirap na dinanas sa loob ng 7 taon matapos siyang mapasama sa narco-list ni dating Pangulong Duterte. Nagpakita pa ng mga video si Mabilog ukol sa lantarang pagbabanta umano sa kanya ng dating Pangulo. August 28, 2017 daw, nakatanggap ng tawag si Mabilog mula kay PNP Regional Director Bernardo Diaz na nag-imbita sa kanyang makipagkita kay nooy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame tanghali ng susunod na araw. Pero nakatanggap daw siya ng tawag sa isang di niya pinangalan ng police colonel. A PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine, literal po yun, warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. Sa takot, nagpasya siyang magpunta sa Japan kinabukasan. Doon nakatanggap naman siya ng mensahe mula kay General Diaz para tawagan ng isang numero. I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Pero kasunod nito, may isa pang tumawag at nagbigay ng babala. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Tinanong ng mga mambabatas kung sino raw ang mga ipatuturo sa kanya. You were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Oh. Kaya naman mula Japan, dumiretso na raw si Mabilog sa Amerika at nag-apply ng political asylum kung saan siya nag-self-exile kasama ng pamilya. Tumanggi naman si Mabilog na pangalanan ang mga police official na nagmagandang loob sa kanya
kaya ipinasulat na lang ito sa kanya ng mga mambabatas. Ang tingin ni Mabilog, politika ang ugat ng pagkakasali niya sa Duterte narco-list. Sa aming panayam kay dating Mayor Jed Mabilog matapos dumalo sa pagdinig, sinabi niyang wala na siyang balak bumalik sa politika sa 2025 at kung siya lang daw ang magdedesisyon, ayaw na rin niyang sampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto na niyang mag-move on. Ayon naman kay Senador De La Rosa, bago raw mawala si Mabilog, nakatanggap nga siya ng tawag mula sa Noy Alcalde na natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Pinapunta ito ni De La Rosa sa krame at sinabihang titiyakin ang kanyang kaligtasan. Pero kalaunan, tumawag daw si Mabilog na hindi na siya pupunta dahil may nagpayo sa kanya. Ani De La Rosa, very incredible naman na pupuntahin niya sa krame si Mabilog para patayin. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Diaz at Duterte, pati na ni Drilon at Rojas. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Naglabas ang Commission on Election ng guidelines para sa mga kakandidato sa eleksyon 2025. Kabilang dyan, dapat iparehistro ang mga gagamitin nilang social media accounts, pati na ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Hindi pa ba eleksyon, marami ng maling impormasyon na nagkalat sa social media. May gumagamit pa ng artificial intelligence at deepfake para mamanipula ang video o audio para magmukhang totoo. Inaasahang titindi pa yan kapag papalapit na ang halalan. Kaya ang COMELEC naglabas ng guidelines para sa darating na eleksyon. Sa Resolution number 11064, nakasaad na kailangang irehistro sa COMELEC Education and Information Department ang lahat ng official social media account, page, website, podcast, vlog at iba pang internet-based campaign platform ng mga kandidato at partido na lalahok sa eleksyon. Saklaw din ito ang iba pang tao na gagamit ng social media para ikampanya ang pagkapanalo o pagkatalo ng isang kandidato. Paglilinaw ng COMELEC, sa campaign period lang ito ipapatupad. Alam natin ang 2025 election onwards, labanan ito ng makabagong teknolohiya, labanan ito ng pwedeng foreign intervention or interference sa pamamagitan ng social media. We will fight, we will regulate, and in order to ensure equal opportunity, equal access for all. Itong pong ating guidelines nito on social media or the use of yung ganitong klaseng kampanya ay magiging effective lamang pagpasok ng unang araw ng campaign period. Kapag nag-file sila ng kandidatura, kailangan nilang magsumite ng online application at ilang requirements sa COMELEC EID sa loob ng 30 araw matapos ang filing ng Certificate of Candidacy. Dadaan sa pagsusuri hanggang aprobahan ng COMELEC Unbank at i-publish sa website at iba pang online platform ng komisyon. Batid ng COMELEC na sa bago nilang guidelines, merong mga ngambang baka malabag ang kanilang freedom of expression. Sa paggamit naman ng artificial intelligence sa kampanya, kailangan nakadeklara sa mismong campaign materials na ginamitan ito ng AI at kung ano ang nature at extent ng pagmamanipulang ginawa. Ang hindi pagsunod sa regulasyon ay maaaring maharap sa election offense. Kahit naman yung mismong nasa campaign staff ng kandidato, pwede namin kasuhan. Kasi kung titingnan natin yung Section 261 ng Omnibus Election Code, na election offense ay nakalagay din doon na violation ng other rules and regulation of the Commission on Elections. Ibig sabihin, hindi kinakailangan nakalagay doon yung violation kung hindi yung na-define ng COMELEC na paglabag ay violation na and magiging basehan ng kasong kriminal na election offense. Ipapa-take down din ang anumang maling post at ipapublish sa COMELEC website at platforms ang pagwawasto dito. Suportado naman daw ng PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang hakbang ng COMELEC para labanan ng fake news, pagpapakalat ng maling impormasyon, negative campaigning at trolls. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Showbiz Chika, sinubukan ng American singer na si David Archuleta ang ilang Pinoy drinks and desserts. Yan siya sa TikTok video na ipinost ni Sparkle star and vlogger Benedict Cua. Sinubukan ni David ang lambanog, pati ang Zamboanga style halo-halo.
Na-try din nila ang kakanin na inutak at cake. Nang tanungin si David kung anong favorite Filipino food niya, sabi niya bangus with garlic rice. Masarap Totoo naman talaga. yan. Nasa Pilipinas si David Archuleta para sa kanyang concert. Yo! Tubig! Ang sigaw ng maraming residente ng Maynila na apektado ng water interruption matapos masira ang tubo ng Maynila doon. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James! Gang, good morning. Buong magdamag hanggang sa mga oras na ito'y puspusan yung pagkukumpuni na sinasagawa ng Maynila doon sa pipeline nila na aksidenteng natamaan ng backhoe ng third-party contractor ng MMDA kahapon na gumagawa naman ng drainage sa bahaging ito ng Delpan Street sa lungsod ng Maynila. Simula pa kagabi, libu-libong customers ng Maynila ang nawala ng supply ng tubig hindi lamang dito sa lungsod ng Maynila, Igan, maging sa southern part ng Metro Manila at Cavite. Isang maliit na drum ng tubig lang ang naipon ni Liza bago sila mawalan ng supply kagabi sa Barangay 12 sa Tondo, Maynila. May pasok pa man din sa eskwelahan ng kanyang anak. Mahirap talaga kasi unang-una wala naman kami sariling tubig tapos yan lang ang paligo, lahat pambuhos sa CR, lahat nandyan kinukuha. Ngayon pag napaliguan na yan, wala na kami pangbuhos sa CR maghapon. Ang kainan namang ito walang naipong tubig kaya problemado si Ellen. Mahirap po. Kasi wala pong hugas po ng mga hugasin po ng mga nagagamit po namin. Kagabi pa rin walang supply ng tubig ang bar and restaurant na ito sa Barangay 275 sa Binondo. May ipon man sila sa water tank ay limitado lang ito, lalo pat 24 oras bukas ang establishmento. Napakahirap pag wala talagang supply ng water kasi yan yung main natin na resources, especially sa ganitong establishment. In and out go yung mga customer, especially flatwares, glassware, so kailangan ma-replenish natin from time to time. Libo-libong customers ng Maynila ang nawalan ng supply ng tubig simula alas 10 kagabi sa lungsod ng Maynila. Marami ring apektado sa Cavite, gaya sa Bacoor, Imus, Cavite City, Kawit, Noveleta at Rosario. Maging sa bahagi ng Las Piñas, Pasay at Parañaque. Ang dahilan niyan, ang 2.2 meter diameter pipeline na kasalukuyang kinukumpuni matapos aksidenteng matamaan ng backhoe ng third-party contractor ng MMDA sa Delpan Street Corner Recto Avenue. Alas 3:30 ng hapon kahapon daw nangyari ang insidente. May ginagawang drainage sa lugar ang contractor. Kasalukuyan po nagkukay kami rito. Medyo matigas po na kaya nagpalit po kami ng breaker. Ngayon po, pag break ko po, yun na po, tinamaan namin yung mga tatlong break, tinamaan po namin yung nawasa. Nasa kasalukuyan po, hindi naman namin alam na may linya po sa lugar na yun. Ang natamaang pipeline na nagdadala ng tubig mula sa treatment plant ng Maynilad sa Quezon City, papunta sa mga customers nito sa South. Puspusan ang pagkukumpuni ng mga tauhan ng Maynilad. Sa abiso, tatagal pa mamayang alas 10 ng gabi ang water service interruption. Gagawa na lang siguro ng parang hati-hatiin yung tubig namin sa dam. Kunti-kunti sa halip na kunti-kunti na lang para kahit paano mapagkasya hanggang gabi. Maghihintay na lang po kami ng rasyon. Sabi daw po kasi may rasyon daw po na dadating. Mga plastic na lang i-offer natin instead para disposable na mga materials para at least hindi naman maging konsumo ng tubig natin. Samantala, Igan, papakita ko lamang itong bahagi ng backhoe na ito yung sinasabi na tumama doon sa pipeline, ilang metro lamang yung layo o katabi lamang nito. At ito'y nakabarikada na dito yung Maynilad. Simula pa kagabi ay wala puspusan na isinasagawa nilang pagkukumpuni. Tinanong natin yung mga taga Maynilad na nandito kung posible ba matapos bago yung alas 10 na abiso nila mamayang gabi yung sinasagawa nila dito pagkukumpuni. Pero hindi pa nila masabi yan dahil marami daw kailangan talagang gawin. Doon sa kabilang bahagi naman itong kalsada, Igan, doon makikita yung kahabaan ng drainage ng sinasagawa ng third-party contractor ng MMDA kung bakit may backhoe dito at bakit sila nagsasagawa ng pag-ukay dito sa lugar. Yan muna ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nakakulong sa Pasay si Tony Yang na kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang matapos maaresto sa NAIA Terminal 3 kagabi. Ayon sa Bureau of Immigration na inaresto si Tony Yang dahil sa anilay undesirability, misrepresentation at pamemeke umano ng ilang dokumento para makakuha ng birth certificate sa Pilipinas. Para sa detalye, may unang balita live si Jomer Apresto. Jomer?
Susan, good morning. Nandito ako sa labas nagsisilbing detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Pasay City. Dito dinala si Tony Yang, ang umano'y kuya ni Michael Yang na nooy economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos mahuli sa ikinasang operasyon ng BI, PAOK at ISAP kagabi. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in this investigation. Pagkalapag sa NAIA Terminal 3 mula sa Cagayan de Oro, agad inaresto ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Yang Yansin o Tony Yang. Siya ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang na nooy economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Bureau of Immigration, inaresto si Tony Yang alinsunod sa mission order ng Bureau of Immigration dahil sa undesirability at misrepresentation. Meron na siyang violation, yung tinatawag nating violation ng immigration laws. Ito yung misrepresentation na nagpapanggap siya ng isang Pilipino. So lumalabas na isa siyang undesirable alien. Yung estilo na ginawa niya is the same style na ginawa ni dating Mayor Alice Go, na ginawa ni Cassandra Ong, at yung ibang mga Chinese na nahuli natin na nagpa-late registration and then nagpalit sila ng pangalan. Antonio Maestrado Lim ang ginagamit na pangalan ni Yang sa Pilipinas base sa nakuhang kopya ng kanyang birth certificate na inirehistro noong 2004. Ayon sa PAOK, pineke ni Yang ang kanyang mga dokumento para makakuha ng birth certificate. Gayun din ang iba pang ID at para makapagdala ng baril. Ito rin naman ang ginamit niya para maiparehistro sa Securities and Exchange Commission ang Philippine Sanja Steel Corporation na posibleng may koneksyon din daw sa iba pang mga illegal na operasyon ng Pogo. Lumalabas kasi talaga parang isang grupo lang sila yung sa Banban, sa Porac, and then yung sa Cebu, and now itong sa Cagayan de Oro. Nakita namin yung incorporator dun sa isang Pogo Hub. Nakakabit naman sa ibang Pogo Hub. And sadly, hindi lang sila sa Pogo talaga umikot, Meron din sila mga names, may mga names kaming nakita na even dun sa mga bodega kung saan nakahuli ng mga drugs, nakita pa rin yung mga pangalan nila doon. Sa mga larawan na ibinigay ng PAOK, makikita ang ekta-ektaryang lupain ng PVDEX sa Tagaloan, Misamis Oriental na inuupahan umano ni Yang. Doon nakatayo ang Philippine Sanja Steel Corporation na may sarili pang port. Malapit lang din daw ito sa illegal na Pogo Hub na ininspeksyon ng otoridad sa Cagayan de Oro kamakailan. Mananatili muna sa custody ng PAOK si Yang habang wala pang desisyon ng korte. Bukod naman sa mga ID, nakuha din kay Yang ang ilang gamit tulad ng luxury watch na aabot daw sa mahigit 2 million pesos ang halaga at 1.4 million pesos na cash. Nakatakda na ipatawag sa susunod na House Quad Committee si Yang para sa posibleng koneksyon niya sa iba pang illegal na Pogo sa bansa. We will be inviting him over here sa next hearing, probably on Wednesday, para at least to ask him why he was able to put up a corporation, yung Sanjia Steel Corporation, and being a Chinese national, so how they were able to purchase yung mga lote doon, and how were they able to put up a port doon sa Cagayan de Oro City. Susan, sa ngayon ay sinusubukan pa natin hingan ng pahayag ang kampo ni Tony Yang. At live mula dito sa Pasay City, ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. 9 na barangay sa Zamboanga, Sibugay ay sinailalim sa state of calamity dahil sa matinding baha. Pinahari ng ilang lugar sa Davao del Sur kung saan kinailangang i-rescue ang mga na-trap na residente. At live mula sa Davao del Sur, may unang balita si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Ivan, ilang barangay sa Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur ang binaha bunsod ng malakas na buhos ng ulan noong Miyerkules na gabi. Sa inisyal na datos ng LGU, aabot sa 660 na pamilya ang apektado ng baha. Nagmistulang swimming pool na ang bahaging ito ng northbound lane ng Davao-Cotabato Highway sa barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur nang bumuhos ang malakas na ulan.
Halos magka-level na ang Center Island at taas ng rumaragasang baha sa highway. Ang kabilang lane, ginawang two-way traffic na nagresulta sa mabigat na daloy ng trapiko. Sa Purok, Maligaya, agad na nagsagawa ng rescue operations ang BDRMC at Eco Cares sa mga residente na trap na sa kanilang bahay na nasa lampas tuhod hanggang dibdib na baha. Nasira ang bahay na ito dahil sa pagragasa ng baha. 4 na pamilya ang inilikas. Kinaumagahan sa Sitio Bakutan, tila dagat pa rin ang palibot ng bahay na pamilyang Dupalo dahil hindi pa din humuhupa ang tubig baha. Kinakailangan lumusong sa hanggang bewang na baha ang ilang residente. Sa labas, kalahati na lang ng kanilang mga motorsiklo ang makikita dahil lubog sa baha. Sa loob, nababad na sa baha ang kanilang mga gamit, kagaya na lang ng sofa at lamesa na ito. Lumutang na ang kanilang foam at higaan. Wala na po nasalbar ang mga gamit na nga tumbag yun, pati ang TV, ang rep, tanong ko ng motor, nakuan sir. Siyempre, ang gisalba na ko sir, ang katong anak na ko po, akong lula, kaya akong lula, di ko katarog lakaw. Uliso siya. Kusog siya sir. Dito siya kakalitar siya sir ba? Nag-aalala din ang caretaker ng fish pond matapos madala na ng baha ang nasa 700,000 na fingerlings na bangus. Pag undang sa ulan, mo'y pagbulog sa baha. Muto dali dayon na mo og ali og mga nit ang punong kay bag-ong gihulog ang similya. Tapos di naman dyan na mo makaya, tawag og rescue. Daghan na kay tao ni tabang pero di dyan makaya ba? Ayon sa opisyal ng barangay, catch basin talaga ang kanilang lugar, lalo na kung malakas ang ulan sa upland areas. Natay 11 ka purok na nag-report ng affected ang ilang mga residents. Nag-consolidate pa mi sa katong mga families affected per purok kay para makasubmit na mi og incident report. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang 9 na barangay ng Imelda, Zamboanga, Sibugay na apektado bunsod ng grabeng pagbaha. Ayon sa MDRMO, biglaan ang pag-ulan at hindi na huminto, kaya umapaw na ang tubig sa Sibugay River. Makikita pa sa aerial view ang lawak ng pagbaha sa bayan at ekta-ektaryang palayang na pinsala. Sa tala ng MDRMO, apektado ang mga barangay poblasyon, Balugo, Santa Barbara, Lumbog, San Jose, La Victoria, Ganyangan, Lumpanak at Kanaan. Isinailalim din ang mga ito sa state of calamity. Nabigyan na rin ng tulong ang mga pamilyang nasa mga evacuation center. Mga affected gikan sa ato ang affected areas nga ato mga balay na naapektuhan ang mga katawahan ato nga naa sa evacuation center karon. Ivan, humupa na ang baha dito sa Santa Cruz, Davao del Sur. Patuloy naman ang pagsasagawa ng rapid damage assessments and needs analysis upang malaman ang mga pinsala ng baha. Ivan. Maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV. Naglabas ng show cause order ang House Quad Committee laban kay Myla Roque, asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Cassandra Leong naman na iniuugnay sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga muling ipinakontempt ng komite at pinalilipat sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. May unang balita si Bea Pinlac. The motion is approved. Ipinag-utos ng House Quad Committee ang pagpapalipat kay Cassandra Leong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong kasunod ng ikalawang beses na pag-cite in contempt sa kanya ng komite. May move that Ms. Cassandra Ong, because we have cited her in contempt, should be detained at the Correctional Institute for Women in Mandaluyong for a period of 30 days. So move, Mr. Chair. Inusisa sa pagdinig ang educational background ni Ong. Tinanong siya ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano na co-chair ng Quad Committee tungkol sa ani ay inconsistencies kung saan siya nag-aral sa ilalim ng alternative learning system. Nag-ALS ka, di ba? Yung nag-ALS ka, tama? Opo. Anong taon yun nag-ALS ka? Huwag mo sabihin na you double check naman. Pwede ba makalimutan mo kung nag-ALS ka, wala? At saka anong taon? 2016. 2016? Hindi ko po sigurado kung ano yung exact year. 17 yata. Okay. What school?
I forgot na, Mr. Chair. O pwede ba yun? Na hindi mo alam kung saan school ka na-enroll for the ALS? Baka hindi ka nag-ALS. Baka sa ibang bansa ka nag-aral. You're lying. You're lying, Ms. Cassandra Ong. Remember, you're now cited, previously you're cited in contempt, and I will once again cite you in contempt for lying. Bago ito inaprubahan ng komite, umapela muna ang isang mambabatas na isaalang-alang ang kalusugan ni Ong. Kalalabas lang ni Ong sa ospital noong September 10 matapos bumaba ang kanyang blood sugar at blood pressure habang nasa gitna ng pagdinig sa kamera. I believe, for humanitarian reasons, Mr. Chair, considering her ailment, we should reconsider this motion to detain her at the Women's Correctional, Mr. Chair. Or maybe, for that matter, we should let the medical team check on her whether she is fit. Because, Mr. Chair, if something happens to Ms. Cassandra Ong, that would be the responsibility of this committee, Mr. Chair. Ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers, pwede pa ring masuri ng medical team ng Kamara si Ong habang nasa Women's Correctional siya. If she doesn't trust the medical director of the Women's Correctional, maybe we can ask that our own medical team from the House of Representatives go check on her, periodically. Wala pang pahayag ang kampo ni Ong ukol sa pagpapalipat sa kanya sa Women's Correctional. Pero nauna nang sinabi ng abogado ni Ong na si Ferdinand Topacio na nais ni Ong malipat sa Women's Correctional imbis na mapahiya siya sa mga pagdinig ng Kamara. Ililipat si Ong doon pagkatapos ng September 26 kung kailan magwawakas ang period ng unang contempt order sa kanya ng Kamara. Nag-issue rin ang komite ng show cause order para kay Myla Roque, asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay dahil sa hindi pagtugon sa imbitasyon ng komite na nag-iimbestiga tungkol sa mga pogo. Sinisikap naming kuhanan ng pahayag ang kampo ni Roque, pero dati nang itinanggi ni Harry Roque na may kinalaman siya sa iligal na pogo. Ito ang unang balita, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Sa unang pagharap ni dating Mayor Alice Guo sa Quad Committee sa Kamara, na-cite in contempt agad siya dahil sa pag-iwas na sumagot sa mga tanong ng mga kongresista. May unang balita si Chino Gaston. Chinese ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Hindi po ako kumakain pa ng hopya. Thank you po. Ganito ang sagot ni Alice Guo nang alukin siya ng hopya sa gitna ng pagdinig ng Quad Committee ng Kamara tungkol sa mga pogo. Muling inungkat ang mga tanong kung Pilipino ba talaga si Guo, gayon din ang kanyang pagtakas sa bansa. Ipinakita pa sa kanya ang class pictures na galing sa report ng GMA Integrated News noong Hulyo tungkol sa mga nagsabing naging classmate nila ang dating alkalde. Can you please enlighten us who is in this picture? For that question po, I think I cannot answer. I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. But would you agree with me if I would say, kamukha mo yung nasa picture? Ma'am, I will not confirm po. Gayon din sa larawang ito, nakuha raw mula sa isang Chinese newspaper noong manalo siyang mayor ng Bamban. Noong una sabi ni Guo, ang tatay daw niya ang binabati ng Chinese community dahil Chinese aniya ang kanyang tatay. Pero iba raw ang lumabas sa pagtatanong ng isang kongresista sa ibang marunong mag-Chinese. And according to them, the exact translation of these characters goes like this. Congratulations to the first Chinese mayor, Alice Leal Guo of Bamban. Ma'am, wala pong ganun nakalagay. Kalaunan sabi ni Guo, Your Honor, hindi rin po ako masyado sure doon sa mga nakalagay. I think it's better po na kuha na lang po tayo ng isang translator po para doon talaga. Kasi andun din po yung name ko po, ang understanding ko po dyan. Kina-congratulate po niya ako, yung tatay ko. Paulit-ulit ding tumangging sumagot si Guo sa mga tanong tungkol sa kaugnayan sa Pogo at umano'y kasosyong sangkot umano sa money laundering at iba pang krimen. Sinagot mo nga na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po?
Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Dahil sa paulit-ulit na hindi pagsagot sa mga tanong ng Kamara, binigyang babala si Guo. We will cite you in contempt. You are now detained in Camp Crame. Well, in fact, I will ask the PNP and the court why you were granted to be detained doon sa Philippine Custodial sa center. That will be your last warning. Kaugnay naman sa dating PNP chief na ayon kay PAGCOR official Raul Villanueva ay hinihinalang nasa payroll umano ni Guo, hiling ng kasalukuyang hepe ng PNP na si Police General Romel Marbil, pangalanan na ng PAGCOR kung sino ang tinutukoy nila. We are investigating 24 of our former chief PNP kung involved po sila. And we're not happy with what he said. Since he's under oath, he have to tell us kasi it affects the whole organization. Sino po ang PNP official na natatandaan mo na nag-courtesy call na po sa inyo bilang mayor? Matandaan ko po, nakapag-visit na po sa office po, PD po. Provincial Director. Sino po ang Provincial Director na tinutukoy mo? Yung ngayon po na PD, I forgot the name po. Mr. Chair, I'm willing to tell the truth. Basta paniwalaan nyo lang po ako at huwag nyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko naman po lahat ng totoo po sa inyo sa executive session. Truth po. saan truth? Truth saan? Kung sa paano po ako pinaalis. Duda naman ni dating senador at dating PNP chief Ping Lacson, chismis lang ang sinabi ni Villanueva na may protektor ang mga pogo na dating hepe ng pulisya. Ganun pa man, sabi niya, kailangan pa rin i-verify ang impormasyon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang iba pang naging dating PNP chief. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Kaugnay nga ng unang pagharap ni Alice Guo at iba pang tinalakay sa pagdinig ng House Quad Committee, makapanayam natin sa Santa Rosa, Laguna, Representative Dan Hernandez, co-chairman po ng House Quad Committee. Magandang umaga, Congressman. Hi, good morning, Igan, at yung mga nakikinig na mga televiewers. Salamat po. Sabi ni Alice Guo, magsasabi siya ng totoo sa isang executive session. Ito ba ipapayagan po ng Quadcom? Actually, Igan, pinagtalunan na namin yung kahapon kasi meron kaming feeling during that time na yung babanggitin niya na personalidad, hindi naman nag-entail ng national security. Opo. Which is one of the requirements para doon sa executive session. And since some members were insisting na magkaroon ng executive session, so basically parang ayaw pumayag ng Quadcom. What I did during that time, I asked Alice kung pwedeng isulat na lang niya kung sino yung taong yon. Kasi ang sinabi niya is Chinese Opo. So pinasulat natin yung pangalan. And true enough, yung Chinese na kinoconsider din namin talaga na one of the kasama doon sa incorporators ng kumpanya nila ay yung binabanggit niya tumulong sa kanya. Which I think will not really help yung our investigation for that matter. Oo. At bukod sa umunoy connection sa Pogo, isa pang pagkakapareho ni na Alice Guo, Cassandra Ong at Tony Yang, questionable yung mga dokumento nila tulad ng PSA, birth certificate. Ito ba'y bahagi na rin ng Quadcom na mas maghigpit po tayo para hindi nakakuha ng mga late registration, Kong? Yes, oo, kasi doon sa Committee on Public Accounts, pinag-usapan na yan last year pa. Oo. Nung nag-iimbestiga kami dyan sa mga corporation na mga owned by Chinese personalities pero nagpepretend sila ng mga Pilipino. At yung PSA, nakita nila natin na nirelax nila yung requirements ng pagkuha ng birth certificate. Kaya mabilis nakakakuha ng mga Philippine passport. Opo. At pinangako naman ng PSA na hihigpitan nilang muli yung pagpapakuha ng mga birth certificate para hindi agad makakuha yung mga Chinese national ng passport. But unfortunately, malaki na yung damage na nagawa. Marami na nakapagpagawa ng mga companies, marami na nakapagpagawa ng mga iba't ibang mga ng buildings, like for example, yung kay Tony Yang na nahuli sa Cagayan de Oro City. Opo. Nabanggit nyo si Tony Yang. Ano ba connection dito sa Pogo, Congressman?
Well, yung kanyang Philippine Sangia Steel Corporation doon sa Cagayan ay ni-raid yan nung nakaraang linggo or 2 weeks ago na kung saan nakita yung mga remnants nung Pogo, no? Opo. At hindi na siya nag-ooperate, but of course there are intel reports na nag-ooperate pa talaga siya. So that's the reason why tinignan namin at pinag-aralan namin bakit itong isang Sangia Steel Corporation is hiding on that legitimate corporation and business, no? Opo. Pero sa ilalim nito ay may mga illegal na aktibidad na ginagawa. Hindi lamang po yung Pogo, merong smuggling, and most likely doon nila pinadadaan yung mga drugs na nakukuha sa pati ibang drugs. bansa. So itong tatlong ito may oo. connection po sa isa't isa, Kong? Kasi si Tony Yang is kapatid ni Michael Yang. Oo. Si Tony Yang ang pinaka matanda sa kanila. He was born 1970. Si Michael Yang noong 1972 at si Ho Jing Yang na kapatid niya na taga Cebu City. Yun yun yung bunso nila na pinanganak noong 1974. So these are all connected at connected kay Alice Go because of Ho Jing Yang na taga Cebu na hinahanap na rin po ng Quadcom noong paman. At si Michael Yang, we cited him in contempt already, but fortunately, itong kapatid ay narito pa sa Pilipinas. Opo. Sa kanya, nasa kanya lahat ng dito mo makikita yung laki ng pera nila na nandito kay Mr. Tony Yang. So si Tony Yang po, makikita natin sa Quadcom, Congressman? Yes. Okay. Yes, definitely. Definitely he'll be there. Kamusta po paghahanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque? Hindi siya dumating kahapon and wala rin also a letter for his absence. And prior to yesterday, ayoko pa nga sana siyang tawagin fugitive na nagtatago. But unfortunately, without any information or letter addressed to us, so patuloy yung gagawin paghahanap sa kanya ng mga kapulisan at ng ating CIDG. Opo. Kung uling tanong po, ba't kinikilig ako sa inyo ni Cassie? Yun. Kasi yung picture na yon, kasi nga nagtatanong sa nag-aral, may nag-send sa akin. Oo. So nung sinend sa akin ng isang chairman, si Chairman Caraps yung picture. So pinakita ko lang kay Chairman Ace Barbers na ayan yung na question mo. Ayun na, naman, alam mo naman sa TikTok ngayon, saka sa mga ini-explore lang nila yung ganyan, pero wala namang ibig sabihin. Well, okay lang yan, para nagkakaroon ng light moment ng konti yung aming pagdinig. Kasi alam mo, seryosong masyado. Kahapon, 13 oras kami nag-hearing. Sometimes nakaka-torture na rin sa utak yung aming ginagawa at dangerous pa. So sometimes I hope that the people will understand na sometimes nagkakaroon ng light moment. Opo. Bawasan nyo lang, nagre-reklamo na si Kong Akop. Kong. Sa inyo lang daw ngumingiti. Alam mo si Kong Akop, minsan lang yan magbiro. Kasi nga, seryosong tao yan. Pero, kaya nakakatuwa lang na minsan makakadinig tayo ng ganung mga pronouncement from the side of Chairman Akop. Napagdesisyonan ba kung lilipat siya sa correctional ng kababaihan, Kong? Yes, oo, nakapag-decide na kami. Okay. She was cited in contempt. So after yung first contempt that was issued to Cassandra Ong na maglalap sa 26, she will be transferred sa Human Correctional. I hope Igan na magkaroon siya ng pagbabago sa kanyang puso na makikoperate at tumulong sa Quadcom para sa bayan. At sa ganoon ay madinig natin yung katotohanan. Nasa iyong mga kamay ang Kong. Maraming salamat po. Congressman Dan Fernandez, co-chairman ng House Quad Committee. Ingat, Kong. Okay po, salamat po. Mamaya ng arraignment ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Valenzuela Regional Trial Court. Doon nilipat ang graft cases laban kay Go mula sa Capas Tarlac RTC. Ayon sa abogado niyang si Attorney Stephen David, nakatakdang basahan ng sakdal si Go mamayang hapon sa Valenzuela RTC. Naglabas ng guidelines ang Department of Education para sa flexible na pagtuturo ng matatag curriculum para matugunan daw ang mga kinakaharap na hamon ng mga eskwelahan. Para talakayin yan, makakapanayam natin si DepEd Undersecretary for Curriculum and Teaching, Gina Gonong. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, Ms. Susan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yusek, pakipaliwanag po, paano po yung tinatawag na flexible teaching? Saan ho magkakaroon ng mga pagbabago dyan?
Opo, Ms. Susan, sa flexible option po na binigay natin sa mga school, ang ibig sabihin po noon, nagbigay tayo ng mga options sa time allotment po sa pagtuturo ng mga subjects. Yung oras po sa pagtuturo ng mga subjects. Dati po, yung binibigay natin, 45 minutes per subject. Pwede na po ngayon ang mga school na magdesisyon, halimbawa, na 60 minutes per learning area or per subject ang piliin nila. Halimbawa po, sa English, Math, Science, at saka GMRC, pwede pong isang oras na po yan, 5 times a week. Pwede naman pong yung ating edukasyong pantahanan sa pangkabuhayan, yung music and arts, PE, Araling Panlipunan, and Filipino. Pwede na po yan na 4 times a week. Kung hindi pa rin po, Susan, kung hindi pa rin po yun kaya ng mga school, binibigyan pa rin po natin sila ng option, ng flexibility na mag-propose ng ibang kombinasyon. Kailangan lang po nilang ipakita sa kanilang division superintendent. Paano ba pipiliin yung mga learning area o subject na tututukan? Ang i-consider ho ba dito yung kakayahan o kahinaan ng mga estudyante para makahabol po? Opo, kapag pinili po nila yung 5 times a week, ang sinasabi po natin na subjects na tututukan po nila ay yung English, Math, and Science, and GMRC. Ang ibig sabihin nito, Yusek, mababawasan ho yung load ng ating mga guro dahil matagal na problema na kasi ng mga guro yung tinatawag na heavy workload. Paano ang magiging sistema nito? Opo, yung mga teachers po na kasalukuyan halimbawa ay humahawak ng 8 section sa 45-minute time allotment, pwede pong 6 na section, 5 to 6 sections na lang po ang hahawakan nila. Basta ang goal ho natin dito talaga yung mga bata ho, yung mga estudyante, hindi naman ho parang maiwanan, kundi mas makahabol sila doon sa bilis ng mga itinuturo sa mga eskwelahan. Tama po, Ms. Susan. Maraming salamat po, DepEd Undersecretary for Curriculum and Teaching, Gina Gonong. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Salamat po marami. Salamat po. Kakambal na ng papalapit na holidays ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin gaya ng itlog. Price check tayo niya sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ? Susan, may nakaambang ang pagtaas ng presyo ng itlog sa mga susunod na buwan. Karaniwang tumataas ang presyo ng itlog tuwing holidays dahil ginagamit ito sa paggawa ng mga cake at iba pang panghanda at pagkaing panregalo. Chinek natin ang presyuhan dito sa Pasig Mega Market ngayong nasa unang buwan pa lang tayo ng Burr months. Sa nakalipas na mga linggo, naitala ang pagtaas sa presyo ng itlog sa mga palengke sa Metro Manila. Base sa latest monitoring ng Agriculture Department, nasa 6 pesos hanggang 9 pesos ang kada piraso ng itlog depende sa laki. Sa Pasig Mega Market, ang pinakamaliit na itlog ay mabibili sa 8 pesos kada piraso, habang ang jumbo nasa 10 pesos. Ang presyo na yan tumaas daw ng 20 to 50 centavos mula sa mga nagdaang linggo. Ang kada tray naman ng small-sized eggs nasa 240 pesos ngayon, habang ang jumbo 300 pesos kada tray. Week on week, nasa 5 piso raw o higit pa ang itinataas ng presyo. Ayon sa tinderang si Nanay Nene, talaga raw tumataas ang presyo ng itlog tuwing Burr months o panahong malamig dahil di agad nakakapangitlog ang mga manok. Pag tumaas ng 5 pesos per tray, siyempre magtataas din kami. Basta ang increase twice a week. Pag nag-increase sila ng 5 pesos, the following day, 10 pesos. Then next week, ganun ulit. Ganun lang ng ganun. Ang supply okay pa rin naman daw sa ngayon ayon sa mga nagtitinda. Si Edna na may-ari ng karinderya, anuman ang taas presyo, bibili at bibili pa rin daw ng itlog dahil sa kanyang negosyo. Ay, opo. Kasi yun po yung pangunahing pagkain ko ng pangmasa. Wala naman pong magagawa. Bibili pa rin? Opo. Kasi? Yun po yung kailangan. Ayon sa Philippine Egg Board Association, unti-unti pang tataas ang presyo ng itlog habang papalapit ang holidays dahil pa rin sa kakulangan ng supply sa bansa. Marami daw kasi ang nagbawas ng produksyon noong tag-init at El Nino. Gayunpaman, kampante naman daw sila na sasapat ang supply sa holidays dahil nagsimula ng mag-repopulate ang egg producers.
Susan, simula nang pumunta tayo dito sa palengkeng ito ng madaling araw, no, marami ang bumibili ng itlog. Patunay na kahit na may pagtaas sa presyo, mabenta ang commodity na ito. Lalong-lalo na tuwing almusal, no, kasi ito nga daw ang isa sa pinakamura at madaling lutuin. At syempre, pang partner sa Pinoy favorite na Tapsilog. At yan ang unang balita mula rito sa Pasig City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.